Bumili nga pala ako ng bagong gulong at medyo pinagsisihan ko ito. Hi, may papalapit nga pala tayong mga rides. At ilang buwan nga pala ako natigil sa pagbabike dahil sa isang personal na problema. Nais kong magbalik sa pagbibisikleta at iba rin naman kasi ang nadadala niyan saya. Ano pa bang gagawin kundi mag-ensayo ng paunti-unti? Kaso bawat rides napansin ko na mahina ang kapit ng aking preno at napapadalas na ata ang mga plat ko. Dito, napansin ko na medyo manapis na pala ang gulong ko. Kaya, para iwas sa birya, napagdesisyonan kong bumili ng bago. Nais ko sana pang mantagalan yung quality. Pero yung pasok lang sa budget ko. Kaso wala akong makita sa Shopee kaya nagtanong ako sa kaibigan ko kung anong magandang pang alternative. Maxis daw ang biling ko. Ardent Race. Fast rolling daw ito at tamang-tama hindi siya kasing payat ng Maxis Space. Kaya tama lang sa lapad ng bike ko. Nang walang pagdadalawang isip, ako'y napacheck out agad. Maxis Ardent na folded at tubeless ready na pala ang kinuha ko. Kaso nagitla ako nung dumating. Ang pakakapal ng mga knobs at dito ko nalaman na may dalawa palang type ang gulong na ito. Ardent Race at yung Ardent lang. Parehas silang matibay at pang trail. Ang pinagkaiba lang ay bali sa grip, laki, lapad at speed. Mas makapit ang pagitan ng mga knobs ng Ardent Race dahil ito ay fast rolling. Samantalang Ardent na nabili ko, mas aggressive at makapal ang sidewall. Mas mataas pa ang mga knobs at kilala rin siya bilang puncture resistant. Pero disclaimer lang, madalang ako mag-trail. Once lang ako mag-off-road. Mostly road at may slight trail lang ang dinadaanan ko. Pero kahit ganun, mas naisip ko, wala naman sa akin kung mabagal or mabilis ako sa daan. Gusto ko lang naman is safe, iwas flat ako, lalo na sa long ride. Kaya nung dumating, dali-dali ko itong binuksan. Dahil nandito si Crush nagpahanga ako at sabi ko ako na magkakabit ng gulong. May certain knowledge naman ako pagdating sa pagkakabit. Medyo nahirapan lang ako dahil ito'y bago. At dahil ang rim ko hindi pa naka-tubeless setup, interior na muna ikinabit ko. Ang hirap pantayin at medyo may kalakihan nga pala ito. Pagkatapos ng paghihirap, natuwa ako at naikabit ko na siya. Kaso napansin ko, baliktad pala ang pagkakalagay ko nung direction. Nakapatalikod ang pagkakakabit. Mahirap nga pala magkamali pag ganito kasi kung nagkataon, hihina ang kapit ng gulong ko, lalo na sa preno at mas babagal at hindi pantay ang andar. Kaya kahit masakit man sa loob, kailangan ko itong kalasin at ulitin. Inulit ko lang ang process at minake sure ko na tama ang pagkakalagay ko. Pagkatapos nun, hindi ko na masyado ipapaliwanag. Ganun din ang ginawa ko sa harapan na gulong. Binaklas, kinabit, pinantay at ibinalik. At yun, sinaba ko na agad sa ride. 50 kilometers lang ang layo pero bawat padyak, ramdam ko ang kapit ng gulong sa espalto at tila ba may mali sa mga ginawa ko. Dito, napansin ko na hindi pala nakapantay yung indication line or tire bead sa unahan ng gulong ko. Ito yung ginagamit na palatandaan para malaman kung pantay ba ang pagkakalagay ng rim sa mga gulong. Nahirapan na ako ayusin to kaya ending, dinala ko siya sa bike shop at naayos naman siya agad. At sinaba ko na rin siya pala agad sa mga long ride. Totoo, may kabigatan talaga siya. Pero okay lang, lesson learned na lang. Bago mag-check out, mag-research muna. Salamat sa pakikinig at drive safe Lods.